Malacanang si Davao City Congressman Pulong Duterte na sagutin ang mga reklamo sa kanya. Pinuweltahan din ng Malacanang ang paratang ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong na nadadawit sa reklamong pambubugbog. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Resbakyan ng Malacanang sa bintang ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika umano ng administrasyon ang kanyang kapatid na si Davao City Congressman Pulong Duterte na nadadawit sa pambubugbog. Inireklamo si Pulong sa Department of Justice dahil sa pananakit umano sa isang negosyante sa isang bar sa Davao City. Sa video na kumalat online, makikita ang tila paninigan ni Pulong sa isang lalaki habang may hawak na kutsilyo. Batay sa sworn statement ng complainant, pinagbantaan umano siya ni Duterte habang may hawak na patalim at pinagbuhatan pa ng kamay. Sinabi niya po sa interview, hindi pa niya nakakausap si Congressman Pulong Duterte. At malamang ay hindi niya rin po nadinig ang interview sa kanyang kapatid. At ito po ay nasama na po sa news. At and I quote, sa Tagalog po ito, pero he said it in Cebuano. Sa akin mga kapatid na Davaoenyo, ngayon nakita nyo na naman ang video. Matagal-tagal na yon nangyari. Sige lang, decision nyo po pa rin kung sino ang iboboto nyo sa pagka-congressman. Hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Hamon ng Malacanang, sagutin na lamang ni Pulong ang reklamo. Bilang isang lingkod bayan, alam daw dapat ni Duterte ang tamang pag-uugali ng isang leader. Kung dapat may managot po dito sa ginawa po ni Congressman Pulong, since kanya naman pong hindi idininay, kanya pong inamin ang video, lumalabas sa kanyang interview, di dapat managot ang dapat managot. Ang mga sinasabi naman ng pangalawang Pangulo, hindi na dapat paniwalaan ayon sa Malacanang. Partikular dito ang pagdawi kay First Lady Liza Araneta Marcos sa isang insidente sa Amerika noong Marso. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinalagan din ng Malacanang at tinawag na fake news na lumalala ang problema sa droga sa Pilipinas. Mula July 2022 hanggang December nakaraang taon, papalo sa 94,000 na mga anti-illegal drug operation ang isinagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos na nagresulta sa pagkakaaresto ng daan-daang libong drug personalities at higit 52 billion pesos na halaga ng illegal na droga. Clazel Cordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.